aktibong grupo. Dito'y pailaing syudad iti bueno diti Region Cordillera kilusang Mayo 1. So mangisayang katda iti daytoy pailaing protest rally. Nga da iti pakainegan na iti daytoy na anomalyaan kunada nga flood control projects kaano Sir Mike na imbag nga agsapam. Sir Mike, paki-on mo man daytoy pailaing kameram. Oo. Yes, Sir Mike. Kaano? Takunada, Sir Mike, adati misa ken rally nga maisayang kat nationwide. Karaman kayo ba ijay? Sir Mike, na imbag nga agsapam. Imbag agsapam mo mo rin kastamat kadagay agbuy-buya. Kaya nagdangdangag ti programa nga Bombo Radio. Yes. Sir Mike, kasali ba kayo dito sa Region Cordillera dun sa isasagawang misa at saka protest rally hinggil pa rin dito sa akusasyon flood control project sa corruption? Well, ma'am, kasali kami. Kasama li ti KMU, kasali ti Piston. Kung dapat rumbon lang nga kasali tayo amin nga umili. Kada ito'y mapapasamak kata nga may papablaak kan rinumuar nga problema ti korupsyon ket sobra dato yan nga mapapasamak ket dati pa nakapablaak na awan ti manglitis niya hanga babaling nga litisan digiti adat tamot lang nga padada nga kurap iso nga ti manglitis ditoy ket umili. And ito, umay kayo into no September 21 na dati misa kan rally tayo, dito para iti injustisya na mapapasamak iti pagilian tayo, ang rolaan garo data, data na pondo tayo, di pondo ti umili, pondo ti gobyerno, nga papalaan ti bulsa di kita manmano, nga politiko, kontraktor, kanda dumapay. And sige, babae rin. Yes. Sir Mike, yung isasagawa ninyo nga misa at protesta sa September 21, saan ito magaganap? Sa Malcolm Square ito gaganapin. Oo. Sa Malcolm Square, nationwide ba ito? Sabay-sabay ba kayo? Kasi meron ding protesta, misa na isasagawa rin sa National Capital Region. Hindi ko lang alam kung sabay-sabay kayo. Sabay-sabay ito kasi September 21, alam natin, commemoration ng martial law ito. Umuhay rin. No? Commemoration ng martial law, simbolo ito ng diktatorya at pagkontrol sa mamayang Pilipino. Pagkontrol sa gobyerno, pagkontrol sa kaban ng bayan, at paghahari ng mga iilan. Yun, umuhay rin. Oo. So, ibig sabihin, isasabay nyo na yung protesta ninyo hinggil dito sa corruption sa may flood control projects na sinasabi. Anong masasabi ninyo? Dahil ito ay commemoration, sabi nyo nga, September 21 yan, ng martial law. Ang mismong nagbulgar na meron palang mga anomalya sa mga flood control projects ay ang ating presidente. Yun nga, Bomboy rin. Pangunahin dito, dahil siya yung ama ng bansa natin, siya naman yung namamahala ng lahat. Kaya hindi exempted ang ating Pangulo at ang kanyang grupo. No? Hindi exempted dun sa korupsyon. No? Hindi exempted dahil siya yung namamahala, siya yung tumitingin ng kung saan gagastusin ang mga pera, ang ehekutibo ang pangunahing mahala dyan. Kaya kahit siya yung nagbulgar, hindi niya pwedeng pagtakpan ang kanyang sarili dahil kasama siya rito. Oo, kasama siya, pero in fairness sa kanya, siya yung nagsimula. Di ba, sa kanyang zona, na mahiya naman kayo. So, ibig sabihin, may alam na siya. So, kahit papano naumpisahan. Yung sinabi niyang mahiya naman kayo, Bomboy rin, ito kasi matindi yung bangayan na ng mga paksyon dyan sa gobyerno. O sabihin na natin, huwag na tayong magbulag-bulagan. Yung mga Duterte camp at Marcos camp. Ano yan paksyon yan ng mga ganid at mga kurap sa gobyerno na gusto nilang pagharian, nag-aaway-aaway na sila ngayon. Pero kahit DDS ba yan, Duterte camp, o hindi na tayo kailangang pumili,
sa Duterte at saka Marcos. Mm-mm. Kasi ang laging talo ay yung taong bayan, ang mamamayan. Kaya tayo dapat ang maglitis sa kanila. Ang dami nila doon sa awayan nila, ito yung maganda, ano? Yung sa awayan nila, lumalabas yung mga baho ng gobyerno. Kaya sa tingin natin, kaya samantalahin natin samantalahin natin yung martial law commemoration na ilabas lahat ng baho ng gobyerno. Kahit sa lokal, kahit sa anong ahensya ng gobyerno, mabaho yan. No? Kaya hirap na hirap tayo. No? Ang manggagawa, kawawang-kawawa na nagbabayad ng tax, ano? Ayaw itaas ang sahod, pero ibinubulsa lang pala, no? Yung mga jeepneys, yung mga ipi-phase out na. Dito sa Baguio, ipi-phase out na yung nagdesisyon sila na pumunta rito yung Asek Reyes, ano? Pumunta sa City Hall at kinumen ang City Council, no? Ang City of Baguio na dahil nagawa nila ng LPTRP at ang Baguio ay binanggit nilang pilot area nila, kaya yun, nakahanda na silang i-implement ito. Oo. Yung babayarin. Oo. So, pilot area ang siyudad ng Baguio. Singit ko lang ha. Pilot area ang siyudad ng Baguio. Pag pilot ang ibig sabihin, mauuna yan. Isa yan. Isa sa pilot area. Kaya mauuna. Isa sa mga mauuna. Oo. Isisend ko yung statement nila sa iyo mamaya, Bomboy. Oo. So, di balit, makiki-update ulit kami hinggil dyan, ano. Pero yung isasagawa ninyong misa at saka rally na yan, sir, anong oras mag-uumpisa sa September 21 kung meron na kayong plano? Kinikinis pa yung plano, Bomboy, pero malamang ito umaga. Sisimula ng umaga, either 9 o'clock, 8 o'clock or 9 o'clock. Okay. Ang pangunahing hiling nyo dyan ay? Ang pangunahing hiling dito ay panagutin, Marcos singilin, Duterte singilin, Marcos, ganun. Basta panagutin yung mga may sala. Hello? Sir, hindi lang naman Duterte, hindi lang naman Marcos. Kahapon, tsaka nung isang araw, sinasabi nila, may mga involved na kongresista, may mga involved na mga senador doon sa mga kickback na nangyayari sa flood control projects. Pero yun ay mga akusasyon pa lamang. Mga akusasyon pala pero nagtatakipan nga sila. Sino naman mag-iimbestiga, Bobo Irene? Kung sila kahit yung Kongreso at saka sino, nagbabatuhan na nga sila eh. O yung sila, di ba? Nagbabatuhan lang. Hindi naman tayo bulag eh, para magmamaang-maangan. Medyo tumagal na ng ilang araw yan, ilang linggo na, pero ngayon wala pang nandun pala sila sa investigasyon. Di ba? Kaya sino ang mag-iimbestiga sa kanila? Pare-pareho naman silang involved. Kaya nga binabanggit ko, ang lilitis diyan, yung mamamayan, kailangan tumindig tayo. Dahil tayong mamamayan ang naglukluk sa kanila dyan. At tayo lagi ang talo. Hayaan ba natin palalampasin lang na naman natin ito at pagtakpan nila yung kanilang mga ginawang kalokohan. Ibig sabihin, maulit-ulit lang ito. Kaya kailangan nating tumindig. Ang mamamayan ang may kapangyarihan para litisin sila. At kung sino man yung may sala, ang mamamayan ang lilitis, ang mayorya ang dapat lilitis sa kanila. Oo. Pero syempre yung inyong misa at protest ay mapayapang rally yan, yung inyong isasagawa. Mapayapang rally. Mapayapang rally ito, Bombo Irene. Ang rally naman laging mapayapa. Nagiging hindi mapayapa lang pag inatake ng military, ng pulis. Yun naman yun lagi eh. Kaya lang naman nagkakagulo kasi pag yung pinipigilan, sasabihin ng Malacanang na sinasamantala ng mga rebelde. Paano hindi talaga magre-rebelde ang tao kung ganyan ang nangyaring kabulukan sa gobyerno? Ganun lang yun. Wala namang
Kaya nga ang military at police, sino ba ang papanigan nyo? Ang mamamayan ba? Kayo, kasali rin naman kayo eh. Oo. Pero sir ha, 'di ba? Oh, 'di ba may permit kayo bago kayo mag-rally? Nung nakaraan, dahil si Mayor na nagsalita kaya wala kaming permit. Oo. Sa totoo lang, ang permit, no? Ang permit dapat karapatan natin 'yan. Constitutional right natin, freedom of speech yan na nakahalahad sa constitutional bylaws natin. Kaya kahit hindi mo dapat permitan yan. Kasi yung kalayaan sa pagpamamahayag. Ginagamit lang permit, lalong-lalo na, nung panahon ni Digong, inano yan talagang ginawa nilang para alam lang nila kung sino ipapayagan nilang mag-rally. Hindi dapat ganun Ang pagrarally ay karapatan yan ng mamamayan na magpahayag. Oo. Kaya ang rally ay lehitimong karapatan ng mamamayan yan. Pinasama lang nila nung panahon, habang panahon na, pinasama lang nila dahil nabubulgar, yung pagrarally, nabubulgar yung kabulukan ng gobyerno. Ganyan naman yung nangyari nung EDSA Revolution Di ba? Mga nagdaan, kaya lang naman sila nagpe-permit ngayon dahil sila yung authority nila no? Na para sagkaan nila para hindi mabulgari yung mga kabulukan ng gobyerno at pinasama nila. Pag nagsalita ka ng laban sa gobyerno, ano sasabihin sa iyo? NPA ka o terorista ka o tinakot yung mamamayan. Pero ngayon, matatakot pa rin ba tayo kung ganito ang ginagawa ng gobyerno natin? Lumalabas yung totoong kulay nila, lumalabas yung totoong baho nila. Okay. Yes, sir. So, sir, matingnan natin yung makiki-update na lang kami dun sa rally na isasagawa ninyo. Itinaon nyo pala ito sa September 21. Hinggil pa rin dito sa flood control projects na anomaly na, trillion pesos, billion pesos, nakakalungkot. Kasi dapat pala hindi na tayo umuutang ng pera natin, yung pera na napupunta lamang doon sa ilang mga individual. Kaya nga, Bombo Eric, kaya itong rally na to, hindi lamang doon sa mga matataas sa flood control, sa budget na, hindi lang yon. Ibig sabihin, embedded na yung korupsyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya yung binabanggit ko kanina, karamay ang mga raman digito dadto mga ahensya ng gobyerno. Yung korupsyon, iso nga ang dumurdur as ti pagilyan. Ang dumurdur as ti pagilyan, sa uka, ti bagada ka, ikaw, terorista ka. Okay. Yes. So nga, Sir Mike, maraming salamat. Makiki-update muli ako doon sa ibang issue natin, lalo na sa PUV modernization program natin sa mga susunod na araw. Yes, ma'am. Welcome. Ken ko baka dati padasan miti apan maki dialogue dita LTFRB. Ket ada ko mati umay nga media. Di ba text nak to? Tapno amuan tayo no anya ti agbalin nga desisyon dagiti palaing nga resulta iti dialogue yo with LTFRB. Okay, Bomboy rin. Salamat. Okay. Salamat po kaligaya buya ka nagdagdagan. Maraming salamat, Mr.